Ito, mayroong bagong pahayag si General Torre. Panawagan niya sa mga taga-suporta niya. Pakinggan natin ha. Po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin na nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyong-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga magbibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Police pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay. So, ito ang masasabi ko ha. Maganda yon. Nanawagan siya ng nagpapasalamat. Marami naman talagang naawa sa kanya. At wag niyo akong kaawaan. That's very telling. May mabigat na kahulugan yan. Tingin ko sa kanya is natanggap na niya. Nasa na siya, acceptance stage ang tawag niyan. Yan ang importante po pag may mangyari sa atin na hindi kanais-nais, yung hindi naayon sa ating plano, is matuto tayo na tanggapin. At pag tinanggap mo na nangyari talaga yan, is magkakaroon ka na ng peace of mind. Meron akong narinig na preaching ng isang magaling na pastor, si Pastor Peter Tanchi. Pag mag-undergo tayo ng mga ganyan, mga unexpected, PRAY, yun yung parang acronym sa gagawin. P is just pause, relax ka lang, pause, and then yung R is reflect, magmuni-muni, and then A is accept, tanggapin ang nangyari, and then Y is yield. Yield, ibig sabihin you surrender, you submit to the will of God na yun talagang nangyari. So dito kay General Torre, nakita ko natanggap niya na talagang nasibak siya. At the fact na sinabi niya na wag niyo akong kawaan dahil okay ako. Ako, naniniwala ko na okay talaga siya. Don't get me wrong pagdating sa leadership, talagang mayroon siyang kakaibang qualities as a leader. Kaya lang yung ginawa niyang pag-aresto kay Tatay Digong, talagang hindi maganda yun. At hindi dapat kalimutan. At total, nakasuhan naman siya sa ombudsman. Pagdasal na lang natin na magkaroon ng patas na yung magandang gulong ng hustisya sa ombudsman para mapanagot sila na gumawa ng hindi maganda sa ating minamahal na Tatay Digong. Okay, dito naman yung pagiging leader, matatag siya ilang araw lang nung nakasibak siya, ngayon nasa acceptance stage na siya at parang ready na siya na mag-move on. Okay, yung sinabi niya na hindi ako ang dapat kawaan. Ang kawaan natin ang mga milyon-milyon Pilipino na bibiktima ng baha. Agree ako sa kanya. At ito parang hint, palatandaan na ito na sa tingin ko tatanggapin niya yung iaalok sa kanya.
na government post na ang description ni Secretary John Vic Remulla is related sa anti-corruption drive ng gobyerno. Sinasabi niya na dapat maawa tayo sa mga biktima ng baha. To me, ang ibig sabihin nun is yung ialok na posisyon, mag-iimbestiga sa mga katiwalaan sa gobyerno, lalo na itong flood control anomaly na ito, tatanggapin niya at which is the right thing to do. Kung tatanggapin niya yon, edi talagang magre-retire na siya. So parang ito na, sabi nga ng isang political analyst, yung alok ng posisyon na yan is a trap, patibong. Bakit patibong? Una, pag hindi siya offeran ng posisyon, pwede siyang magmatigas at hindi magre-retire kagad ng matagal, kawawa naman itong bagong PNP chief, hindi mabigyan ng 4-star rank. So yung offer ng posisyon is a way para mahikayat nila si General Torre na mag-early retirement para ang nailagay na bagong PNP chief mabigyan ng 4-star rank. At ito na nga, opinion ko lang ito, baka mali ako, palatandan lang ito dahil nabanggit niya, kawaan natin ang mga biktima ng baha, silang dapat kawawa, huwag niyo akong kawaan. So total, sinibak niyo ako, bibigyan niyo naman ako ng posisyon, lalo na kung cabinet level o commission ka ito, yung gagawa sila ng similar sa Presidential Anti-Corruption Commission, okay pa rin yan dahil commissioner siya. So ngayon, pag nandyan na siya sa ahensya na yan o komisyon na yan, whatever, hawak pa rin siya ng presidente, kontrolado pa rin nila. So yan po, tapos na ang sigalot sa ranggo ng 4-star at ito na, mag-move on ng lahat at at least sa mga DDS na nagdarasal na mabigyan ng hustisya si Tatay Digong, ito na, a form of justice nito. Sabi nga ni BP Sara, tinanong anong masasabi niya yung pagkasibak kay General Torre, sabi niya maybe part ng life journey niya yon. Nung dati nasa taas siya, after 85 days lang, ayun, nasa baba na siya. So parang gulong ng palad. So okay, so huwag natin kawaan si General Torre, ang kawaan natin ang mga biktima ng baha na sana mabigyan ng hustisya at mahinto na itong pagnanakaw sa pondo, bilyon na pondo ng taong bayan. Okay, salamat mga